Natigil ako at napalingon sa matanda. Sa amin lang ang tingin nito. Maging ang iba na kahit ngumunguya ay nilingon kami at naghihintay ng sagot. Wala sa loob na nakagat kong ibabang labi at hindi alam paano yun lulutasan. Alangan namang sabihin kong naka one night stand ko ang amo nila. Sa school po, teacher po si Freya. Si Kian na tila hindi naman interesadong sumagot. Umani ng tanguan at singhapan ng mesa dahil sa sinabi niya. Napapikit ito sa kanyang braso na kanya ring kinalingon. Kinakabahan na baka isipin nila na guro nga pero heto at suot ang damit ng sir nila. Hi ma'am, teacher nga po pala talaga kayo. Sinaluduhan ako ng isa na ikinangiti at kinatango ko. Nawala bigla ang kabako at nakahinga ng maluwag. Wala naman sigurong makaiisip na hindi kami sa paaralan nagkakilala. Suki ko po sa store, Nay. Favorite niya ang buko pay at hindi makakakain kung walang nabili. Kusa iyong lumabas sa bibig niya kahit walang nagtatanong. Natigil tuloy ako sa pagnguya dahil sa asaran nila at hindi ko alam kung kanino niya iyon nalaman. Tanging si Miko lang ang nakakaalam nun. O baka sa dalas kong bumili ay natatandaan niya. Kaya pala dumoble ang bilang ng mga buko pay na pinadala mo rito. Tumawa pa si Nailina maging si Ate Fe. Ang dami nga naman ng buko pay na nakaayos sa gilid ng mesa. Seryoso ba siyang ipauubos niya yon? Masarap po kasi. Sabi ko na lamang at pilit na nagpatuloy sa pagkain. Naramdaman ko ang paghagod ng bahagya ng kamay nito sa likod ko na halos ikatigil ko. The familiar heat came into my senses and made me wake up. Napalunok ako at pinigilan ng sarili na lingunin ito. Hindi naman niya yun inalis sa likod ko, kaya't hindi ko alam kung paano lalayo huwag lang maramdaman ang init. Sir, magtatanim pa kami bukas at masyadong in demand ang kopra ngayon. Nanatili akong nakayuko at kumakain. Hindi ko na masabayan ang usapan nila at tungkol na yun sa negosyo. Idagdag pang hindi niya pa naaalis ang mainit niyang palad sa likod ko. Kung hindi pa siya uminom ng tubig ay malamang na hindi niya yun ilalayo. Here, hinarap nito sa akin ang isang box ng buko pie. Tapos nang kumain at nagsiesta pa sila. Kumakain ng buko pie at mamaya ay magtatrabaho ulit. Kanya-kanya sila ng pokyano. Maging sila Nailina at Ate Fe ay humanap ng preskong pokyano. Kami na lang atang dalawang nasa mesa. Ako na nakaupo at siya na nakasandal patalikod sa mesa. May private school ba rito? Hindi ko maiwasang tanong. Gusto ko nang bumalik sa pagtuturo kahit sa mababang sahod. Do you want to try your luck in public schools? Talbog nga lang ng 3 months ang sahod, pero agad namang may trabaho ka. Kumuha siya ng isang slice ng buko pie saka ako binigyan ng sulyap. Ayoko. Hindi naman ako magtatagal dito at uuwi din ako ng probinsya. Ihahatid din naman dito ni Castillo ang mga gamit mo. Bakit nga pa wala pang mga gamit ko? Lilingon ko siya ngunit kumibit balikat lamang ito. I don't know. Baka nag-honeymoon pa sila sa apartment mo. Ngumisi pa ito bago ako nangaasar na nilingon. Umirap ako at sumubo na lamang ng buko pie. Hindi matinong kausap. Hindi ko nga kilala ang binanggit niya. Naagaw ang atensyon ko at mabilis na sinagot ang tawag nang makita na tumatawag si Mama. Ma? Bakit po? Napalingon ako sa kanya ng dumukwang ito at umaktong nakikinig. Ano, anak? Magbubukas na ang grocery store natin sa susunod na linggo. Kinakausap ko na lang ng maayos sa mga supplier. Ayos ka lang ba dyan sa syudad? Napalunok ako at lumikot ang tingin. Paano ko ba sasabihing wala ako sa syudad? Malapit lang pero wala roon. Ano po? Okay lang, Ma. Congrats po. Dream come true, Mama. Ngumiti ako at nangilid ang luha sa mga mata kahit na hindi niya nakikita. Ito ang magandang balita sa kabila ng nangyari sa akin. Hindi, anak. Congrats sa'yo. Pundar mo to. Gusto kong humikbi ngunit pinigilan ko sa pamamagitan ng pagtikom ng mga labi ko. Hard work will soon pay off. May bunga naman pala at kapaki-pakinabang pa. Sige, Ma. Mag-ingat kayo dyan. Agad kong pinatay ang tawag at baka maiyak pa ako. Huminga ako ng malalim. Nasalubong ang seryosong berdeng mga mata niya na nakatunghay sa akin. Napahawak pa ako sa mukha ko na baka may luha na roon o dumi. Masyado siyang nakapokus sa akin. What does it feel like to be recognized by your family? Parang gusto kong ipakilala ang sarili ko. Napakagat ito sa labi niya at hinuli ang tingin ko. Napaiwas ako at hindi alam ang sagot. Bakit niya gugustuhin na ipakilala kong sarili niya?
Buti naman nahatid nyo na. Napasulyap ako sa pinto matapos marinig ang boses ni Kian. Mula roon ay nakatayo sa harap niyang isang lalaking may tsokolating mga mata at magandang pangangatawan. May kasama itong magandang dilag sa gilid. May mga maleta at box sa may terasa. Napalabas ako matapos mapagtantong mga gamit ko yun. Napasulyap sa akin ang lalaki at napangisi nang makita ang suot ko. Hindi ko tuloy maiwasang pamulahan ng mga pisngi. Sinabi ko naman kasi kay Kian na bibili ako ng damit. Hindi naman ako pinayagan. Kian, my man, kapag nagtatahanan may kasamang damit, hindi babae lang ang iyong bitbit. Ngisi nito. Sinuntok siya sa balikat ni Kian na ikinatawa lamang nito. Tila hindi naman ininda. The girl beside him laughed. May damit naman si Kian. Sinulyapan ako nito at binigyan ng ngiti. Hindi ko maiwasang mailang sa ibig nitong ipahiwatig. Umawang ang mga labi ko at tagilid na nangiti. She's so pretty. Her caramel light hair suits her. Hindi ko tuloy maiwasang mailang sa ibig nitong ipahiwatig. Ngunit mabilis din akong umiwas ng tingin matapos marinig si Kian. Napilit pinapaalis ang lalaki. Your role here is done. You may leave. Itinulak nitong lalaki na natatawa habang nakataas ang mga kamay. Wait! Humarap itong muli kay Kian at naglapag ng kapirasong papel sa palad nito. Account number ko. May service fee yan. Pasend na lang. Kita akong pag-awang ng mga labi ni Kian. Umamba papasuntok ngunit sumipol ang lalaki matapos akong masulyapan. Tumikwas pa ang kilay at bahagyang naningkit ang mga mata. I look at them innocently, curious about what the meaning behind that stare. Binaba niya ang kamay at mas ngumisi kay Kian. Umani iyon ng matalim na tingin sa huli, habang ang kaibigan ay nagpipigil lamang na matawa. Hi, I'm Celeste. Bahagyang nanlaki ang mga mata ko pagkaharap sa babae. Malawak ang ngiti habang nakalahad ang kamay nito na nahihiya ko pang inabot. Preya, I'm simply uttered. Hi Preya, I hope we can be friends. Ngumiti ito at binigyan ako ng banayad na halik sa pisngi, bago kumaway at sumakay na sa sasakyan nila. Napakurap-kurap pa ako tila ng gulo lamang sila rito. That asshole, he murmured. Binuhat nitong maleta at dumiretso na sa loob. Hindi ko siya pinigilan. At hinayaan na lang. Nangiti ako at excited na nagdala ng box na may kabigatan at sinundan ito paakyat ng hagdan. Tumuloy kami sa guest room at binabaroon ng mga gamit. Nilingon pa ako nito ng may kunot noo. Who told you to carry that? Ha? Nalilito ko siyang tiningnan. Ngunit umiwas din ang tingin sa kanya. Nagpagpag ako ng kamay at binuksan ang maletang binuhat niya. Hindi pinansin ang mariin niyang titig at disgusto sa ginawa ko. Next time, don't carry things that are heavier than you. Sermon nito na ikinataas ng kilay ko. Kita ko pa ang pagsalampak niya sa kama at pagtitig sa ginagawa ko. Umirap pa ako sa sama ng tingin niya. What? Kaya ko naman at hindi naman ganoon kabigat. Nang lumipat nga ako sa apartment na yon, ako lang nagbuhat mag-isa ng mga yan. Ninuso ko pa lahat ng gamit. Natahimik ito na ipinagkibit balikat ko. Nilabas ko ang ilang damit at namili ng susuotin doon. Excited akong magpalit. Mamaya ko na lamang aayusin ang mga yon. Ang akala ko pa hindi na magsasalita ngunit tila dumaan ng bagyo sa sunod niyang sinabi. Not anymore. I can carry all the weights. Pagmamayabang niya na ikinaingos ko. As if you can carry me, I whispered. Ngumuso ako. Nahirapan nang hanapin ko saan nakalagay ang mga underwear ko. Of course, with your help. Atat ka na bang palitan ng mga damit ko? At excited kang magbihis? Don't they give you the comfort I want you to feel? Natigilan ako. His eyes were fixed on my red pants, hanging on my hands. Umangat ang tingin niya at sinalubong ang natutulala kong mga mata. I do wanna see you in red. He blurted. Napakurap ako at natauhan sa sinabi niya. Nag-init ang magkabilang pisngi ko at tila sinilaban. Sa huli hinampas ko siya gamit ang panty ko. Kainis. Umilag pa ang loko. Hey, I'm getting hard, you know? Namula lalo ang mukha ko. Nakaka-iskandalong bibig niya. At gusto ko na lamang takpan. Inirapan ko ito at mabilis na kinuha ang damit na inayos ko. At tumuloy sa banyo. Iniwan ko siya roon na naniningkit ang tingin. Getting hard ah. Manigas ka dyan. Malakas kong isinara ang pintuan ng banyo. Dinig ko pang natawa siya kaya inis kong tinabi sa gilid ang damit ko. At dumiretso sa shower. Kakainis.
Napaka makasalanan talaga. Hindi ko mabilang kung ilang beses ko siyang minura sa isipan ko. Kung siya kaya ang magsuot ng red panty. Ang gago. Akala mo naman sobrang gwapo. Sa sobrang okupado ng isip ko ay basta ko na lang inilagay ang shampoo sa buhok. Ngunit nakailang ikot na ang kamay ko hindi pa rin bumubula. Nangunot ang noo ko at mas pinilit pa iyong pinabula. Ang kaso ay wala. Conditioner ba? Marahan ko pang inamoy ang sariling kamay. Mabango naman at amoy papaya. Papaya? Mabilis kong nilingon ang pinagkunan. It was right there in front of my eyes. In big letters. It says, papaya lotion. Nagpapadyak ako sa inis at binuksan ng shower. Mabilis kong tinapos ang pagligo at baka lalo pa akong ma-high blood. Kailangan ko na yatang lumayas rito at baka mas pumalpak lang ang buhay ko. Halos patapos na ako nang kumatok siya sa pinto. Ano na naman? Tumalim ang tingin ko sa pinto kahit na hindi niya nakikita. I think you forgot something. Alanganing bigkas nito. Umirap ako at kinipkip ang tuwalya sa aking katawan bago naglakas loob na buksan ang pinto ng banyo. And there he was, leaning so hard against the bathroom doorway. As if he was really expecting me to open the damn door. Kumislap pa ang mga mata niya at gumuhit ang isang malademonyong ngisi sa kanyang labi. Problema mo, Salvador. Itinaas ko ang kilay ko at pinagkrus ang mga braso. I think you forgot something. Ano nga? Naiinip kong singhal. Mas ngumisi siya at marahang nilahad ang kanyang kamay. At halos ikalaki ng mga mata ko matapos niyang iwagayway ang pulang. Oh my gosh, you forgot your... darling. He said it huskily as if his throat was drying. How many coconuts do you need? 3 siguro, paipon ng sabaw gagamitin kong pantubig para sa gulaman. Tumango siya at lumabas sa likod bahay. Bit-bit niya ang 3 buko. Sumunod ako at sumandal sa hamba ng pintuan. His moves are satisfying to see. Lumalabas ang mga ugat niya sa kamay at tila effortless ang ginagawa niya. Gamit ang itak ay nilinis niya ang mga buko hanggang sa wala ng berdeng balat ng mga yon. Hand me the picture. Lumapit siya at sa harapan ko mismo pinakita ang pagtabas niya sa buko upang makagawa siya ng maliit na butas mula roon. Darling, hand me the picture. Darling? Kinunutan ko siya ng noo at inirapan. Tumalikod ako upang kuhanin ang picture na nirequest niya. Mabilis ko rin yung iniabot sa kanya. Basta na lang niya itinaob ang buko at inalog-alog upang lumabas lahat ng sabaw. Here. Inabot niya sa akin ang picture at walang kurap na biniyak ang buko. Napaatras pa ako sa takot na matamaan. Ano ba? Mag-ingat ka naman. Nag-iingat ako. If not, then you are carrying my child now. Ngumisi siya bago hinakot ang mga biniyak na buko at nilagpasan ako. What? Does he mean the first night? Swerte lang at walang nabuo. Hindi naman siya nag-ingat. Umirap ako sa kawalan. Napakaano talaga. Bala kong gumawa ng buko pandan. Sa durasyon ata ng pagluluto ko ng gulaman at pagkayod ng mga buko ay nandun lang siya at nakasandal sa counter ng kusina. Naninitig ng seryoso. Panaka-naka ko siyang sinusulyapan ngunit abala ito sa sariling cellphone. Ano Kian? I need help. Kinalabit ko pa ang braso niya. Pag-angat ng tingin niya ay dala niya ang seryosong pagkakatingin sa cellphone. How? Pakibuhat ng kaldero tapos pakibuhos ng laman sa mga palanggana. Ginawa niya ang sinabi ko at marahan na binuhos ang nalutong gulaman. What's next? Patitigasin, darling, we're not in the room. I'm not repairing to your thing. Ang ibig ko sabihin palalamigin ko ang gulaman. Darling, your ass. Naghiwa na lamang ako ng keso. Hindi ko siya nilingon. Hindi rin ako nanghingi ng tulong sa pagpapabukas ng mga gatas. Ako na. Hinawakan niya ako sa bewang at tinabi sa gilid. Pinagpatuloy niya ang pagbubukas ng gatas. He really can carry me that easily, ha? Is this your favorite? Nilingon niya ako habang tinataktak ang evaporada. Sort of. Lumapit ako at hinalo sa palanggana ng gatas ang keso at buko. I also put some cream for the creamier taste. Halos matigilan pa ako matapos maramdaman muli ang palad niya sa bewang ko. Huminga lamang ako ng malalim at marahil ay sanay na sa mga galawan niya. Kailan ka nga mag-a-apply? Bulong lamang yon ngunit nagdudulot ng kiliti at kilabot sa kalamnan ko. Nakagat ko pa ang pang-ibabang labi bago kinibit ang mga, maybe this week, not sure. Hindi siya nagkomento at napalayo na matapos marinig ang cellphone niyang tumunog. Kinuha niya yon at nagpaalam sa akin. Gamit lamang ang mga mata na tinanguan ko. He doesn't really need to ask for permission.
He owns his time. Office? Nandyan na si Mila? Dinig kong tanong nito. Umarko ang kilay ko at kinagat ang labi mula sa loob. I'm busy. Can she come back tomorrow? Nasulyapan ko siyang nakatalikod habang ang isang kamay ay nakahawak sa counter at ang isa ay sa tenga niya. Hawak ang cellphone. Up until now, I still can't believe that this man in front of me is my first. I don't know if he's taking this seriously or if he's just guilty. Okay, I'll come. Pagtatapos nito sa usapan, napaayos ako ng tayo nang humarap na ito. Nilapitan ako at hindi agad nagsalita. Ayoko rin namang mang-usisa. Trabaho niya yan. Palamunin lang naman ako rito. Aalis muna ako. Mabilis lang. Humagod pa ang kamay nito sa bewang ko ng isang beses bilang paalam. Tumango ako ngunit hindi ko siya nilingon. Pinagpatuloy ko na lamang ang ginagawa hanggang sa malagay ko lahat iyon sa freezer. Kaunting oras na lang naman maghahapunan na. 5:00 pa lang naman tapos na ang trabaho nila. Tumulong ako sa pagluluto. Tagahiwa lang at si Nailina talaga ang nagluto. Ayusin mo na ang hapag, Preya. Baka dumating na si Kian. Tumalima ako at inayos ang mesa. Ayaw kumain dito nila Ate Faye. Kaya binigyan ko na lang sila ng ulam at kanin. Kaming dalawa lang ang kakain. Bala ko siyang hintayin. Pumpiano ako sa labas sa may bench. Doon ako umupo at naghintay. Sinubukan ko pang tawagan si Carl. Ate, ano na? Akala ko ba uuwi ka? Ayaw pa ni Mama. Siguro after a month. Balitaan mo ako kapag wala ng chika si Aling Marites. Tumawa ito na ikinangiti ko. Inggit lang yun at hindi mapagpundar ng anak niya. Wala kasi silang grocery store. Pagmamayabang pa nito. Yabang ah. Saan na yung paa mo? Sa ere na ba? Wala na ba sa lupa? Ate naman. Sa isip ko'y nakikita ko siya nagkakamot ng bato kaya natawa ko lalo. Charot lang. Huwag ka kasing mayabang dyan. Baka bumagsak tayo. Hindi na nga, humble na nga. Sabay pa kaming natawa sa sinabi niya. Gustong sumingit ni Letlet pero ayaw ni Carl. Napailing ako nang marinig ng pagbabangayan nila. Aso't pusa talaga. Sige, mag-away muna kayo. Pinatay ko ang tawag at tiningnan ng oras. Gabi na at madilim pero wala pa rin si Kian. Nagpa-welcome party ba siya para kay Mila ba yun? Freya, bakit nasa labas ka pa? Nilingon ko si Nailina na nasa pintuan. Hinihintay ko po si Kian, kaso wala pa. Naku, una ka nang kumain. Baka nag-inuman sila at padespedida kay Tomas. Sinenyasan ako nitong pumasok bago tumuloy sa kusina. Nilingon ko pang malinis na daanan kung may bultong paparating, kaso wala. Bagsak ang balikat na kumain ako. Nawalan na ng gana. At pati pagnguya ko ay mabagal. Panay din ang lingon ko sa pintuan. Hinihintay na bumukas yon. Humaba na ata ang leeg ko inisiwang hindi yun bumukas. Hindi ko inalis ang nasa mesa at tinakpan lamang yun. Baka dumating siya at magutom. Hanggang sa paghuhugas ng plato ay binagalan ko. Maging ang hakbang ko sa bawat baitang ng hagdan ay binilang ko. Tinagalan ko rin ang pagligo. Electric fan na lang din ang ginamit kong pantuyo sa buhok ko. Tumigil pa akong gumalaw at tumatahimik. Pinapakiramdaman kong mayabag pang papalapit. Sobrang tahimik at nikalos ko sa'y wala. Parang mga kuliglig lang sa labas ang maingay. Marahan akong humiga at yumakap sa isang unan. Sabi niya mabilis lang. Hindi ko naman alam na ang mabilis niya ay inaabot ng hating gabi. Kailangan ko na talaga magtrabaho at masyado na niyang inuokupa ang isip ko. Inisip ko kung saan ako magsisimula bukas na pwedeng pag-applyan. Pinaplano ko na sa isip ko ang gagawin. Natigilan nga lamang ng maalalang Sabado bukas, walang pasok sa school. Halos antukin ako sa kakaisip ng gagawin bukas. May trabaho siya at siguradong buryo na naman ako sa bahay. Ngunit na-estatwa ako nang makarinig ng yabag paakyat. Kumabog ang dibdib ko at humigpit ang kapit ko sa unan. Sa tansya ko ay malapit na yon base sa lakas ng mga hakbang. Pumikit ako ng mariin at isiniksik ang sarili sa unan. Nahigit ko pa ang hininga ko sa biglaang pagbukas ng pinto ng kwarto. Nakahinga na lang ulit ng maamoy ang amoy niya. Mabango at may halong aroma ng alak yun. Nanatili akong nakapikit kahit alam kong nasa pintuan lang siya. Sunod kong narinig ang hakbang niya palabas at ang pagsara ng pinto. Sana pala kay Mila na lang siya natulog. Freya, kumain ka na. Si Nailina. Nakahain na sa hapag ang 3 waffles at saka dark chocolate drink. Ngunit hindi iyon ang hanap ko. Luminga ako at naghanap ng anino ng lalaki. Ang kaso ay wala. Si Kian po. Sinarado nito ang rep at nilapagan ako ng ubas. Maagang pumunta sa opisina.
Unang araw ng bago niyang accountant. Excited siyang makatrabaho si Mila. Napailing ako at napangisi. Baka crush niya. Gusto mo bang pumunta ng opisina? Hindi na po, Nay. Wala naman akong maiaambag doon. Ngumuso ako bago kumagat sa waffle. Nahuli ko pa si Nailina na mariin ang tingin sa akin. Ngumiti ito at sumimsim ng tsokolate. Pilit tinatago ang nasa isip. Wala namang kaso yun kay Kian kung gusto mo siyang puntahan. Hindi na po, baka makaistorbo pa ako sa trabaho nila ni Mila. Nailina nod her head. Si Mila, kilala siya rito. Matalino at maapilang batang yun. Mabait din at masipag. Swerte ang mga magulang niya at nakapagtapos siya ng accountancy. Mahirap ang kursong yun. I pursed my lips and didn't give any comment. Hindi ko naman tinatanong kaya lang ayaw kong maging bastos kaya nanahimik na lamang ako. Oo nga pala, nagdala ng buko pandan si Kian sa opisina. Baka maghapon sila roon. Kumuha rin po kayo dyan ng buko pandan, Nay. Bigyan din po niyo sila Ate Pe. Ngumiti ako kahit na bumibigat ang pakiramdam ko. Gusto kong lumibot sa lugar ang kaso wala akong mayaya. Busy sila Ate Fe at Nailina. I stayed outside. Pumkiano ako ulit sa bench. At baka sakaling may maligaw na pwedeng gawin. Nikki, sa bahay niyo na lang natin gawin ito. Ang hirap naman ng gown na ginagawa mo. Ano ba, hindi naman ikaw ang kukunin kong model. Tsaka maganda to. Baklang to. Sino pang papahayag na suotin yan? Kulang na lang ilitaw ang kaluluwa mo. Napatayo ako at napalapit sa gate. Kita ko ang 3 na paparating mula sa area ng mga trabahante. Lumabas ako at hinintay silang makalapit. Nikki kapag nanalo ka man libre ka. Gaga, ibibili ko na lang kayo ng ulam. Bumagal ang lakad nila matapos na malingunan ako. Tiningnan pa nila ako mula ulo hanggang paa. Inayos ko ang candy pants na suot, maging ang crop top na plain shirt. Kaunti lang ang litaw sa tiyan ko kaya desente pa rin tingnan. Hi, pwede bang sumama sa inyo? Tutulong na lang ako sa ginagawa nyo. Ngumiti ako para makumbinsi sila. Ayokong magmukmok sa bahay. At baka gabihin na naman yun ang uwi. Ayun, bakla. Mapapabilis ang trabaho natin. Dinig kong bulong ng naka-ponytail. Sige na, mukha namang mabait si ate. Niyugyug pa ng may tuwid na buhok si Nikki. Ano ba? Kinalas nito ang mga kamay ng dalawa bago nagpasensyang ngumiti sa akin. Sige po kung gusto nyo talaga. Lumiwanag ang mukha ko at mabilis silang nilapitan. Sandali lang kukuha lang ako ng pwede nating kainin. Mabilis akong pumasok sa bahay at hindi na hinintay ang sagot nila. Kumuha ako ng plastic. Nilagay ko doon ang 2 box ng container ng buko pandan. Nagtira lang ako ng 2 pa. Nilagay ko rin ng 1 buong tasty bread. At 1 malaking box ng keso sa isa pang plastic. Pati ang 1 malaking plastic bottle na soft drinks. Tara na. Ate, bakit ang dami? Nanlaki ang mata ng naka-ponytail. Okay lang yan. Pasalamat ko at makakalabas ako ng bahay. Hindi po ba magagalit si Sir Kian? Kinuha ni Nikki ang bitbit ko at siya na ang nagdala.